lipids, carbohydrates, protein, Yes, vitamins, and yun po yung minerals. concentrates niya po is yung mga example po nun is rice bran, corn bran, yun. Pwede sa Example po ng carbohydrates po. rice bran. Yan, yun po. Protein naman po is soya meal. Soya. Sa lipids naman po is example Copramine. po. Copramine. Yes, very good po. Galing nyo na po. Tapos na po kayo sa OAP. Gumagawa po kami ng ano po, ng feeds po. I mean, ng pakain sa baka. Kami kami ng protein. Pero yung mga ingredients po is binibili po namin. Pero kami po yung nag-mix po. Kompleto po yung na CPL. Hindi naman po mahirap ang Ano po? yung raw material na ay protein. Kumukuha po kami sa may sinilo. Kay si Perry. Yes po, doon po kami kinukuha. Yun nga lang is medyo mahal and magastos po pagdating po sa Pilipinas. Since kailangan, may mga kailangan po natin silang pakainin kasi 22 hours po silang kumakain. Kain lang po sila ng kain. Yes po, 22 hours. And pinapakain po namin sila sa umaga is damo. Sa after damo lang muna. Sunod yung mga damo po is example po nun is napier. Kapit yun po talaga. Napier. Yes po, may mga plantation naman po kami ng napier. May pinapulukan natin po kami ng mga napier. Yes po. Yung mga corn stalk, ayan, sa pagtatanim po ng napier, is may dalawang uri po yan. May isa po na yung nakausli at isa naman po is yung nakabaon. Sa nakausli naman po, Parang kamutang kahoy. yes po, 3 nodes lang po siya. Since may ano po siya, 3 nodes. Ito po. Ito po. Sa pag tatanim po ng napier, ito po yung 3 nodes lang po siya. Yes po. Siyempre yung matured po na napier po, na puno. Ayan, 3 nodes lang po siya, tapos ikakat po natin siya dito sa Magkano po gilid. pag bumibili kayo? Sa ano lang. Hindi po, since may plantation naman po kami. Ay, hindi kayo na... Ang pagtanim niya ay nakabaon lahat. Apo, may pwede pong nakabaon lahat. May pwede pong may nakausli. Sa nakausli naman po, isang node lang po yung nakalabas. Which is 15 degrees po. 15 to 45 degrees po yung ano yan, yung slant. Yes po. Slant. Yan. Parang tubo. Opo, ganun lang po yung pag-ano ng napier. And 35 to 45 days is meron na po kayo. Opo. Pwede naman po 3 months para mas malago po siya. Ano naman pong challenges ng mga baka kumpara sa kambing? Yung ano po, Pag-aalaga. sa pag-aalaga, medyo, mas magkaan po sa kambing since maliliit lang po sila. Not unlike po dito sa mga baka po natin, lalo na po pag naka-confine po sila. Kasi araw-araw natin po sila lalagyan or bibigyan ng pagkain. Not unlike po sa ano, sa iba, sa dairy po kasi, ganun nga, na dito is may iba't ibang pagpapakain, grazing, confine, yung naka-cat and carry, yung dito, ilalagyan lang natin siya ng pagkain. Tapos yung iba naman is naka-graze, yung hinakayaan lang din sa labas para lang kumain ng kumain. Yes po. Yan, medyo mahirap lang sa baka kasi, yun nga, yung ano din nila, yung sa pagkain, lalo na kung confine na yun. Sa kambing, ganun din. Pero mas maliit po kasi yung room yan. So, mas madali po siya i-maintain. Yung mga dumi po ng baka. Sa mga dumi naman po ng baka, may mga ano po yan. Is pwede po natin siyang anuhin sa biogas. Alam mo yung biogas? Yes. Yun. Pwede po yun. And syempre, fertilizer po. Yung ginagawa po namin is, sinasako po namin siya. Tapos nilalagay po namin siya sa plantation. Plantation po ng mga napier namin. Tapos doon po namin sila Scattered. ipakalat. Kasi yung pataba po siya. Maganda din po siya sa halaman. Siyempre, tutuloyin po muna natin siya bago natin siya ilagay sa halaman. Para hindi po siya same lang din po yun sa baboy. Pero sa baboy po is may init po yung tae po nila. Kaya kailangan po muna istuyuin bago po natin ilagay sa halaman. Baka may question pa kayo. Kasi mo po sila abot sa baka.